Ngayon po sa Sangguniang Panlalawigan na ika-43rd session po natin. At ang key points po ngayon na napaka-importanting bagay mga napag-usapan ngayong umaga. Unahin na po natin yung ating pong ordinansa ng ating pong kagalang-galang na board member from the City of Santa Rosa. Yan po ang ordinansa na nagre-regulate and prohibiting the use of drones. More on regulating the use of drones po in the province of Laguna. Mahalaga tong issue na to sapagkat ngayong pagkakataong ito, napakadaling bumili ng drone. At napakadali din paliparin ng drone. Kung minsan, may invade ang ating right to privacy po, which is enshrined in our Constitution po. So, i-regulate natin yan, ipapasa yung ordinansa, pag-aaralan, para sa Laguna ay regulated at pinangangalagaan natin ng privacy ng mga kababayan natin. Government and non-government. Today, drones are no longer just toys. They are vital tools for our filmmakers, farmers, and disaster responders. However, as the Silicon Valley of the Philippines, our province of Laguna must ensure that this technology does not compromise the safety and privacy of our constituents. I am formally sponsoring the Laguna Provincial Drone Safety and Security Ordinance of 2026. Ang alawa, kanina ay nag-approve din po tayo ng adoption ng committee report ng isang mahalagang ordinansa. Dahil tayo nasa krisis, ang Sangguniang Panlalawigan po ay nag-akda ng ordinansa po na pagbawalan ng pansamantalang pagbawalan ng pagputol ng internet connections. Sama na rin po ang kuryente at telepono para sa ating mga kababayan. So that would be referred to second reading and it will be pag-aaralan yan doon sa second reading kung ipapasa at hindi at kung may mga amendments. Isa pang pinag-usapan natin kanina, mahalaga ay yung pag-aproba ng isang ordinance authorizing our governor to approve and sign yung casual drivers natin. Casual plantillas po kasi po itong plantillas na ito ay mahalaga sapagkat ito ay magiging mga posisyon po ng mga additional ambulance drivers natin na nagdadrive ng ambulansya sa ating lalawigan. So mahalagang ma-approve to. Na-approve na siya kanina, pati yung ordinansa po sa third and final reading. At huling-huli, meron tayong mga bisita na dumating, mga oppositors doon sa ating ahunan na dam project from Gabriela, from Agham, at iba't iba pang sectors ng kababaihan ay nagpunta sa atin ngayon. At dahil wala silang official na complaint or any documentation pa, at hindi pa ito naka-refer or naka-agenda, ang Sangguniang Panlalawigan naman sa pangunguna ng inyong kabanlingkod ay binibigyan ng pagkakataon lahat na gusto natin marinig kung ano hinaing ng bawat kababayan natin. So we gave them the floor unofficially, so kasi hindi pa session after adjournment, na para marinig namin ang kanilang kahilingan, ang kanilang hiniling, at sinabi sa amin ang kanilang oposisyon sa Ahunan Dam. At meron din mga nagsalita kanina na taga mismo sa Pakil na sinasabi na ito daw ay allegedly lang, na ito ay magiging what do you call this? Landslide risk. So environmental risk. So bilang Ama ng Sangguniang Panlalawigan, inatasan ko sila sumulat po sa amin. We cannot act without legislation or any letter po. React. Kailangan namin mag-act pag sila po ay nagreklamo po. Ngayon po sila ay gagawa ng formal na complaint address sa Sangguniang Panlalawigan para kami ay maipatawag po namin ang Ahunan Dam in aid of legislation para mabigyan ng linaw kung ano ba talaga ang mga suliranin na kanila hinihiling at makahanap po tayo ng win-win solution. Kasi po, sa pagkakataon ngayon ay may crisis tayo sa energy. Though the project na kinokontra nila ay alternative energy na magbibigay. So, tingnan natin po kung meron tayong win-win solution o middle ground na pwedeng pag-usapan. Yun lang po at maraming salamat po. Abangan niyo po ang mga Serbisyo Caravan po ni Attorney J.M. Carait. This week, I will post it on Facebook. Tuloy-tuloy po ang ating pagtulong sa ating mga kalalawigan po dito sa Laguna. At ang ating transparency report po, abangan nyo po linggo-linggo ang transparency report po para nalalaman po ng ating mga kababayan sa lalawigan ng Laguna kung ano ba po talaga ang tunay na nangyayari po dito sa ating pong lalawigan.